Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 166. Pagpasa sa pagsusulit. Ang lalaking iyon. Talagang nagpatawag ng kulay purple na apoy. Huwag mong sabihin sa akin. Ito ay isang heavenly flame. Paano ito? Ang lahat ng mga alchemist sa loob ng bulwagan ay tumitig sa sumisikat at nagninangas na lilang apoy sa medicinal cauldron ng may pagkabigla. Dahil may light curtain na naghihiwalay sa kanila, hindi nila matiyak ang eksaktong mga detalye ng flame. Gayunpaman, ang kulay ng apoy ay talagang hindi isang ordinaryong Daochi flame na nilikha mula sa condensed Daochi. Heavenly flame. Nagpalitan ng tingin sina Frank at Outwo at agad na umiling. Mukhang hindi. Tsaka, sa lakas ng batang iyon, hindi niya dapat makontrol ang matinding heavenly flame ng ganoon kadali. Matiim na tinitigan ni Outwo ang purple flame na sumisikat sa ilalim ng kontrol ng spiritual perception ni Xiaoyan habang sinabi niya sa malalim na boses. Talagang may pagkakaiba. Ang heavenly flame ay hindi madaling kontrolin. Pinunasan ni Frank ang mga mantsa ng tubig sa kanyang balbas. Napakaseryoso ng ekspresyon ng mukha niya. Ngunit bakit kulay lila ang kanyang apoy? Kumunot ang noo ni na Frank at Outwo. Nakaramdam sila ng kaunting kamangmangan. Wala ni isa man sa kanila ang nakarinig ng anumang apoy maliban sa apoy na pino mula sa isang heavenly flame na ganap na kulay ube. Ang batang ito ay hindi simple. Hindi katakatakang maglakas loob siyang kumuha ng pagsusulit para sa isang tier 1 na alchemist sa murang edad. Talagang mayroon siyang ilang background. Kung titingnan ang yaman ng purple flame, ang lakas ng batang ito ay hindi bababa sa 5-star Daozi. Nakakatakot ang talento sa pagsasanay. Napabuntong hininga si Frank pagkatapos niyang unti-unting kumalma. Sinasabi ko na may kakaiba akong naramdaman noong una ko siyang nakilala. Talagang hindi inaasahan na may tatago niya talaga ang kanyang kakayahan sa ilalim ng aking ilong. Ang batang ito ay medyo misteryoso. Hinawi ni Outwo ang kanyang mahabang balbas habang nakangiti si Frank. Bigla akong nagkaroon ng pagnanais na makilala ang kanyang guro. Gusto kong malaman kung sino talaga ang makakapagturo ng ganoong klaseng outstanding na estudyante, si Fe, Shi. Oo, bahagyang tumango si Frank at sinabing nakangiti. Kung iisipin na pagkatapos ng mahabang pag-aaway ng dalawang babaeng ito, pareho silang nakatanggap ng sorpresang suntok mula sa binatilyong ito na tinatawag na Xiaoyan. Tama rin na hayaan silang malaman ang kahulugan ng dalawang pariralang walang limitasyon ang kakayahan ng isang tao at laging may mas malakas kaysa sa iyo. Magpakalat ng mensahe sa iba pang mga lungsod ng Alchemist Association at humingi ng kanilang tulong sa pag-alam kung mayroong isang mataas na tier na alchemist na kilala bilang Yao Lao. Ang kakayahang mag-ayos ng gayong estudyante, hindi siya dapat maging isang hindi kilalang tao. Kinawayan ni Frank ang kanyang kamay at tinawag ang isang alchemist bago niya ibinulong ang kanyang order. Magalang na tumango ang alchemist bago siya palihim na umalis sa bulwagan. Sa sulok, nakangiti lang si Outwo habang pinapanood ang nangyari. Pagkatapos nito, muli niyang inilipat ang tingin sa loob ng light curtain. Sa mahinang boses, sinabi niya. Bagaman kaya niyang kontrolin ang kakaibang purple flame na ito, ang pagpino ng mga table task ay hindi basta-basta kasangkot sa apoy. Ang espiritual na kamalayan ng isang tao, ang pagkontrol sa apoy, ang dami ng iba't ibang sangkap na panggamot na kailangan at iba pa, ay lahat ng napakahalagang punto. Ngayon, ipagpatuloy lang natin ang panunood. Tumango si Frank. Bilang isang tier 4 alchemist, natural na alam na niya ang lahat ng ito. Kaya naman hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita. Sa halip, tahimik niyang tiningnan ang binata sa likod ng light curtain na lubos na nakatutok sa pagpipino ng medicinal pill. Kasunod ng kanilang katahimikan, muling bumagsak sa katahimikan ang bulwagan. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, karamihan sa mga tingin ay nakalagay kay Xiaoyan. Maraming tao ang gustong malaman kung ang binatang ito na kayang kontrolin ang apoy na mukhang katulad ng isang heavenly flame ay makakapagpapanatili pa rin ng natatanging pagganap sa iba pang pamantayan. Si Xiaoyan, na nasa likod ng light curtain, ay natural na walang oras na pagmasdan ang kaguluhan sa bulwagan na dulot ng purple flame. Ang kanyang tingin ay halos dumaan sa stone table.
Pagkatapos ay pumulot siya ng ilang uri ng sangkap na panggamot sa bilis na hindi mabilis o mabagal bago itinapon ang mga ito sa medicinal cauldron sa maayos at tuloy-tuloy na paraan. Sa ilalim ng pagsupil sa kanyang espiritual na kamalayan, ang mabangis na purple flame ay masunurin tulad ng isang tupa habang dahan-daang pinalibutan nito ang mga sangkap na panggamot na itinapon sa panggamot na kaldero. Pagkatapos nito, sinimulan niyang pinuhin ang mga asensya ng iba't ibang sangkap na panggamot na kailangan para sa Amazing Strength Pill. Sa ilalim ng banayad na pagpino ni Xiaoyan, ang unang hugis ng Amazing Strength Pill ay unti-unting nabuo sa loob ng medicinal cauldron. Ang bawat stone table sa loob ng light curtain ay pinaghihiwalay ng mas maliit na square-shaped light curtain. Gayunpaman, masyadong kakaiba ang purple flame ni Xiaoyan, dahilan para mapansin ng dalawang nasa tabi niya, sina Zume at Lin Fei, ang isang bagay hindi nagtagal pagkatapos na mailabas ang purple flame. Itinagilid nila ang kanilang mga ulo at nanlaki ang magaganda nilang mga mata nang lumitaw sa kanilang paningin ang tumataas na purple flame. Matapos ang mahinang tunog, ang mga sangkap na panggamot na kanilang dinadalisay sa kanilang mga kalderong panggamot ay nasunog at naging abo sa pamamagitan ng kanilang apoy dahil sa kanilang atensyon ay nalilihis. Hindi pinapansin ang mga sangkap na panggamot na naging abo, ibinoka ng dalawang babae ang kanilang mapula at makinis na maliliit na bibig at blanko na tumitig sa purple flame na malamig, mainit, at mainit sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan. Ilang saglit pa, hindi na nila napigil ang makalanghap ng malamig na hininga sa kanyang puso. Bagamat hindi nila alam kung ano ang purple flame na mayroon si Xiaoyan, alam nilang mas mahirap itong kontrolin kumpara sa kanilang madilim na dilaw na Daoqi na apoy pagkatapos tingnan ang lawak ng kaguluhan sa loob ng apoy. Gayunpaman, mula sa maaliwalas na paraan ng binata sa kanilang harapan, lumilitaw na siya ay napakahusay sa kontrol nitong purple flame. Ang lawak ng kontrol na ito ay isang bagay na naging sanhi ng kahit na ang mapagmataas na sina Zume at Lin Fei ay makaramdam ng kababaan. Napalayo ang mga tingin ng dalawang babae sa kalderong panggamot. Sa wakas, na parang may lihim silang pagkakaintindi, itinoon nila ang kanilang mga tingin sa binata na ang buong atensyon ay nakatuon sa kung ano ang nangyayari sa loob ng medicinal cauldron. Sa pagkakataong iyon, hindi man lang nababakas sa maselang at makisig na mukha ng binata ang pagkabalisa. Isang malabong kulay ube ang nakatatak sa kanyang mukha dahil sa tumataas na purple flame. Gayunpaman, ang sobrang kalmado at nakakalibang na pag-uugali ay halos naging sanhi ng pag-iisip ng dalawang batang babae na ang taong nasa harap nila ay hindi isang immature na binata na mas bata sa 20. Sa halip, nagpakita siya na para bang isa siyang high-tier alchemist na may maraming karanasan sa pagpino. Ang ganitong uri ng kalmado at maaliwalas na kilos ay isang bagay na makikita lamang ni Zume at Lin Fei kapag ang kanilang mga guro ay nagdadalisay ng gamot. Sa sandaling ito, gayunpaman, ang binata sa kanilang harapan ay muling hinayaan silang maranasan ito. Sandaling nagsalubong ang mga titig ng dalawang dalaga sa himpapawid at kapwa sila nakasaksi ng mapait na ngiti at pagkatalo. Muling umikot ang kanilang mga tingin sa katawan ni Xiaoyan at marahang bumantong hininga si Zume. Marahang sinuklay ng kamay niya ang pilak na buhok sa kanyang noo bago niya binawi ang kanyang atensyon at muling itinoon ang atensyon sa kanyang medicinal cauldron. Napakahusay ng taong ito na itinago ang lahat. Napagkamalan talaga ako sa kanyang hitsura. Muli, sumulyap si Lin Fei kay Xiaoyan habang siya ay bumubulong. Ang Xiaoyan na isang simpleng passerby sa kanyang puso ilang sandali lang ang nakalipas ay tumaas sa isang taong may mataas na katayuan na nagtataglay ng nakakatakot na talento at dapat tretuhin ng may lubos na paggalang. Umiling si Lin Fei, mapait na ngumiti at muling bumantong hininga habang iniisip ang bilis ng pagbabago ng kanilang mga posisyon. Pagkatapos nito, itinapon niya ang pangalawang hanay ng mga sangkap na panggamot sa kaldero ng gamot at sinimulan ang pagpipino. Si Xiaoyan, na inilagay ang lahat ng kanyang atensyon sa loob ng medicinal cauldron, natural na hindi namalayan na pinagmamasdan siya ng dalawang babae kanina. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa loob ng medicinal cauldron. Sa ilalim ng konsentrasyon ni Xiaoyan, mabilis na lumipas ang oras. Matapos ang medicinal pill sa medicinal cauldron ay binaligtad at gamulong sa hindi malamang dami ng beses, sa wakas ay nagsimula itong maging bilog.
Nang makita ang ningning sa ibabaw ng medicinal pill, ngumiti si Xiaoyan. Unti-unting lumayo ang palad niya sa medicinal cauldron. Sa pag-alis ng kanyang kamay, unti-unting nawala ang kulay lila na apoy sa medicinal cauldron. Bahagyang pamitik ang daliri ni Xiaoyan at ang takip ng medicinal cauldron ay nabuksan ng mahinang hangin. Sumenyas ang kamay ni Xiaoyan, nagudyok sa isang maputlang dilaw na tabletang panggamot na bumaril mula sa panggamot na kaldero at lumipad patungo sa kanya. Mabilis na dumukot ng bote ng jade gamit ang kanyang palad, mabilis itong iwinagayway ni Xiaoyan sa kanyang harapan. Ang maputlang dilaw na tabletang panggamot ay tiyak na nakaimbak sa loob nito. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo pagkatapos unti-unting ibaba ang bote. Napagtanto niya na hindi namamalayang natanggal ang liwanag na nakapaligid sa kanya at ang mga tingin sa paligid ay matamang nakatitig sa kanya. Tapos na ba ang test time? Lumingon si Xiaoyan sa paligid, nalaman ni Xiaoyan na nakatitig din sa kanya sina Zume at Lin Fei sa tabi niya at hindi maiwasang magsalita sa nahihiyang boses. Nang makita ang nahihiyang ekspresyon ni Xiaoyan, bahagyang tumahimik si Zume. Agad niyang tinanguan ang ulo niya sabay ngiti. Medyo malumanay ang kanyang malamig na boses kumpara kanina. Natapos na ang pagsusulit, ilang minuto na ang nakalipas. Gayunpaman, nakita ng guro na tila hindi ka patapos kaya naghintay siya ng ilang sandali. Relax, hindi ka mawawalan ng kwalipikasyon para kumuha ng pagsusulit dahil dito. Ngumiti si Xiaoyan kay Zume nang may pasasalamat bago itinaas ang kanyang ulo at pinagmasdan ang nakangiting Frank at Outwo na naglalakad. Dahan-daang lumakad papunta sa harapan ng mga stone table, sinulyapan ni Frank si Xiaoyan na may mas malalim na kahulugan, pagkatapos ay ngumiti siya at tumawa. Munting bata, napakahusay mong itago ang mga bagay-bagay. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay ngunit hindi nagsalita. Sina Frank at Outwo ay unang nagpalit-palit para kunin ang mga gamot na sina Zume at Ling Fei na pinino at maingat na pinagmasdan ang kulay ng gamot, hinang at iba pa. Tumanggaw sila sa isa't isa at ngumiti. Hindi masama. Bagamat may ilang pagkukulang sa lakas ng apoy, nakakatugon pa rin ang mga ito sa pamantayan upang makapasa sa pagsusulit. Nang marinig ito, dahan-daang nagpakawala sina Zume at Lin Fei ng nakaka-relax na buntong hininga. Matapos suriin ang mga medicinal pill ng dalawang babae, hindi agad nasuri ni na Frank at Outwo ang gamot ni Xiaoyan. Sa halip, nilampasan nila siya at itinaas ang medicinal pill ng iba pang anim sa likod ni Xiaoyan para hatulan. Sa anim na ito, dalawa lamang ang nakakatugon sa kinakailangan. Ang iba pang apat ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa isang nakakatakot na paraan. Hahaha, lahat kayo ay hindi dapat malungkot. Kung hindi ninyo ito magagawa sa taong ito, pagkatapos ay gawin ito sa susunod na taon. Ang mga kabataan ay maaaring wala ng iba pa ngunit mayroon silang maraming oras. Nang makita ang ugali ng apat, ngumiti si Frank at pinalakas sila bago makipagpalitan ng tingin kay Outwo. Dumating na naman silang dalawa sa harap ni Xiaoyan. Nang makita ang aksyon ni na Frank at Outwo, ang mga tingin sa bulwagan ay unti-unting tumigil kay Xiaoyan. Sa tabi niya, si Zume at Lin Fei ay curious ding nakatingin kay Xiaoyan. Nais din nilang malaman ang pamantayan ng medicinal pill na nagawang pinuhin ng taong kayang kontrolin ang isang misteryosong apoy. Iniangat ang balat ng kambing na pergamino mula sa mesa ni Xiaoyan, sinulyapan ito ni Frank. Bahagyang nagbago ang kanyang lumang mukha habang nagtatakang sinabi niya. Amazing strength pill. Nang marinig ito, bahagyang natahimik si Outwo. Na tila may napagtanto, agad na sinabi ni Outwo na nakangiti. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay nagtagal pa. Nakuha mo talaga ang formula ng gamot na ito. Pagdinig sa pangalang Amazing Strength Pill. Walang magawa sina Zume at Lin Fei na umiling. Sa pamamagitan lamang ng paghahambing ng antas ng kahirapan ng formula ng gamot, sila ay mas mababa na. May kakayahan talaga ang batang ito. Upang matagumpay na pinuhin ang Amazing Strength Pill. Ang medicinal pill na ito ay isang bagay na kahit na ang ilang tunay na Tier 1 na alchemist ay mahihirapang pinuhin. Napatikip sa kanyang mga labi sa pagkamangha, ibinuhos ni Frank ang medicinal pill mula sa bote ng jade. Kaagad,
Isang maputlang dilaw na kulay na bilog na tabletang panggamot na halos kasing laki ng hinlalaki ay mapaglarong inilabas. Ito ay ganap na maputlang dilaw na may ilang malabong madilim na berdeng alon na pinaghalo sa loob, lumilitaw na parang kumakalat na alon at nagbibigay ito ng kakaibang anyo. Peel lines. Nang makita ang pabilog na madilim na berdeng alon, muling naglapat ang mga labi ni na Frank at Outlaw sa pagkamangha. Kapag pinipino ang mga medicinal peel, ang mga peel lines na ito ay kadalasang lalabas lamang sa refined medicinal peel na may pinakamataas na kulay at ningning. Nang marinig ang mga salitang peel lines, alam ni Nazumi at Lin Fei na sa pagsusuring ito, silang dalawa ay hindi maikukumpara sa binatang ito sa tabi nila. Binabati kita, Xiaoyan. Naipasa mo ang pagsusulit para sa isang Tier 1 alchemist. Matapos palitan ang medicinal peel sa jade bottle, unti-unting bumantong hininga si Frank at nakangiting sinabihan ang binata. Nang marinig ito, ang lahat ng nasa bulwagan ay tumingin sa maswerteng binata sa likod ng mesang bato na may parehong inggit at pagtataka. Ah! Yun! Nang marinig ang mga salitang ito, kinusap ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Hinaplos niya ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Iyon! Maaari ko bang ipagpatuloy ang pagsusulit para sa isang Tier 2 alchemist? Kaagad pagkatapos magsalita ni Xiaoyan, ang mga mukha ni na Frank at Outlaw na puno ng mga ngiti ilang sandali lang ang nakalipas ay naging walang buhay. Battle Through the Heavens. Kabanata 167. Ang bunsong Tier 2 alchemist. Magpatuloy sa pagkuha ng pagsusulit para sa isang Tier 2 alchemist. Ang mga salita ni Xiaoyan ay hindi lamang naging dahilan upang magpakita ng mapurol na ekspresyon sina Frank at Outlaw kundi naging dahilan din ng dalawang babae, sina Zume at Lin Fei, na biglang huminto sa kanilang ginagawa at nagtaas ng ulo. Bakas sa mga mukha nila ang pagtataka habang blangkong nakatitig sa binata sa tabi ng stone table. Sa loob ng bulwagan, ang mga tingin ng lahat ay nakakalokong nakatingin sa binata. Kung ang tagumpay ni Xiaoyan sa pagpasa sa isang Tier 1 na alchemist test kamakailan lang ay nagdulot sa kanila ng pagkamangha sa kanilang mga puso, kung gayon ang susunod na tanong na ito ay talagang naging sanhi ng pagkasindik ng lahat. Ang 19 na taong gulang na Tier 1 alchemist ay hindi karaniwan ngunit marami pa rin sa Jiama Empire. Gayunpaman, ang 19 na taong gulang na Tier 2 alchemist ay talagang bihira. Dapat malaman na kahit ang Peel King na si Guhi sa loob ng Jiama Empire ay naging Tier 1 alchemist pa lamang sa edad na ito. Kung nagawa ni Xiaoyan na makapasa sa pagsusulit para sa Tier 2 alchemist ngayon, hindi ba ibig sabihin na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay mas hihigit pa sa Peel King na si Guhi? Oh my God! Baka nasasaksihan natin ang isang halimaw na bumangon mula sa Alchemist Association sa Black Rock City. Lahat ng tao sa malaking bulwagan ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at agad na nagsalita ng mahina at mapait na tawa. Hindi mo dapat maliitin ang mga kinakailangan para sa pagsusulit para sa isang Tier 2 alchemist. Kung gusto mong makapasa sa pagsusulit para sa isang Tier 2 alchemist, hindi mo lamang dapat pinuhin ang isang Tier 2 medicinal peel, ngunit ang iyong lakas ay dapat ding umabot sa antas ng Daoshi. Daoshi. Naabot mo na ba ito? Pagkiling ng kanyang ulo, pinagmasdan ni Lin Fei ang nakangiting mukha ng binata at hindi naiwasang magkadikit ang kanyang mga kilay habang nagsasalita. Daoshi. Nakangiting malumanay, pinagmasdan ni Xiaoyan ang maganda at gumagalaw na mukha ni Lin Fei at tumawa. Gusto ko lang subukan. Pumasa man ako o hindi ay walang gaanong pagbabago. Gusto mo talagang kumuha ng isa pang pagsubok, ito ang Tier 2 Alchemist Test. Nakatingin kay Xiaoyan na hindi nagpakita ng anumang ekspresyon ng pagsuko matapos marinig ang mga salita ni Lin Fei, sina Frank at Outlaw ay nagpalitan ng tingin bago seryosong nagtanong. Dapat walang problema, di ba? Napakamot ng ulo si Xiaoyan habang nakangiting nagtanong. Gaano ka kumpiyansa? Bahagyang seryoso ang ekspresyon ni Outlaw sa sandaling iyon. Kung talagang nakapasa sa Tier 2 Alchemist Test ang binata sa kanyang harapan, siya ay isang taong may hindi kapani-paniwalang talento. Sa hinaharap, ang taong ito ay maaaring maging isang bagong bituin sa eksena ng Alchemist para kay Jiama Empire na mas mapang-api kaysa sa Peel King na si Guhi. Para sa eksena ng Alchemist sa Imperyo, ito ay walang alinlangan na magandang balita na magdudulot ng kabuluhan.
Mga 50%. Mariing ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at sinuri ang rate ng kanyang tagumpay para sa pagpino ng isang Tier 2 medicinal pill bago magulat ng isang numero. Dahil natatakot siyang magmukhang masyadong kumpiyansa, nagulat si Xiaoyan ng medyo konserbatibong numero. Ang numero ay maaaring itinuturing na konserbatibo sa pandinig ni Xiaoyan, ngunit pagkatapos niyang iulat ito, bahagyang nanginig sina Outlaw at Frank. Nagbago din ang ilang ekspresyon sa mukha ng iba. Nagkaroon ng isang makabuluhang rate ng pagkabigo kapag nipino ang isang Tier 2 medicinal pill. Kahit na ang ilan sa mga alchemist na naruroon ay hindi nang ahas na magbigay ng garantiya na makakamit nila ang 50% antas ng tagumpay kapag pinipino ang isang Tier 2 medicinal pill. Gayunpaman, talagang may ngiti sa labi ang binata sa kanilang harapan habang sinasabi ang mga katagang ito. Kaagad, ang ilang Tier 2 alchemist sa bulwagan ay nagsimulang magtanong sa figure na ito sa kanilang mga puso. Maliwanag, hindi sila lubos na naniniwala sa sinabi ni Xiaoyan kahit na siya ay nagmamay-ari ng kakaibang uri ng siga. 50%. Pagkatapos mamulong sa kanyang puso, iniling ni Zume ang kanyang ulo at tinitigan ang matangkad na figure ng binata sa tabi ng stone table. Sa kanyang puso, hindi niya sinasadyang mamulong. Hindi ba medyo mayabang ang lalaking ito? Ano? Maaari ko bang ipagpatuloy ang pagkuha ng pagsusulit? Kung talagang hindi posible, pagkatapos ay kalimutan na ito. Total, pansamantalang huminto lamang ako sa Black Rock City. Kung may pagkakataon ako, pupunta ako sa pagsusulit sa ibang lugar kapag may oras ako. Nang makitang hindi sumagot sina Frank at Outlaw, walang magawang umiling si Xiaoyan bago nagsalita. Maghintay. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, mabilis na nagsalita si Frank. Anong biro? Ito ay isang nakakabaliw na pagkakataon para sa Alchemist Association sa Black Rock City na magpakita ng mukha sa mga may parehong trabaho. Kaya, hindi niya papayagan si Xiaoyan na tumakbo sa ibang mga lungsod para kumuha ng pagsusulit. Kung ganoon nga, parang pagbibigay ng pagkakataon sa iba ng walang dahilan. May tao, ihanda ka agad ang Tier 2 Alchemist test. Nang muling sulyap ni Frank kay Outlaw, nakita nilang dalawa ang pananabik sa mga mata ng isa't isa. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at nagutos. Nang marinig ito, ang ilang alchemist sa likod niya ay nagmamadaling kumilos at mabilis na naglakad patungo sa isang side door sa hall. Sa gilid ng pinto ay ang mga salitang Tier 2 Alchemist Test Venue. Sige, hahayaan kitang kumuha ng pagsusulit. Bata, mas mabuting huwag mo kaming dayin ng dalawang matandang lalaki. Pinalakpakan ni Frank ang kanyang mga kamay habang nakatalikod at natatawang sinabi kay Xiaoyan. Gagawin ko ang aking makakaya. Oo, narinig ko na ang pagpaparehistro sa Alchemist Association pagkatapos ng pagsusulit ay magbibigay daan sa isang tao na makatanggap ng ilang espesyal na pribilehiyo mula sa association. Lumakad si Xiaoyan mula sa stone table at nakangiting nagtanong. Hihihi. Tama. Kapag ang isang alchemist ay nagpino ng mga medicinal pill, kadalasan ay nangangailangan sila ng ilang kakaiba at bihirang mga halaman. Ang isang tao, gayunpaman, ay hindi maaaring tumakbo sa buong lugar upang tipunin ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya naman, pagkatapos mong magparehistro sa aming GMA Empire Alchemist Association, masisiyahan ka sa karapatan ng mga palitan. Halimbawa, kapag nililinis mo ang isang partikular na medicinal pill at kulang ka sa isa sa mga sangkap na panggamot na nagkataon na taglay ng isa pang alchemist, sa ilalim ng konsensus ng parehong partido, tutulungan ka ng aming asosasyon na kumpletuhin ang transaksyong ito. Siyempre, ang kailangan ay kailangan mong kumuha ng isang bagay na nasiyahan ang kabilang partido upang makumplito ang transaksyon. Tinanggaw-tango ni Frank ang kanyang ulo habang nakangiting sinabi. Natural. Kung mas mataas ang iyong tier, mas marami kang karapatan. Kaya, upang maipagpalit ang isang bagay na kailangan mo mula sa iba ng walang maraming hadlang, kailangan mong magsumikap na itaas ang iyong antas. Ito ay talagang isang bagay na mabuti. Ang kaunting kagalakan ay lumitaw sa mukha ni Xiaoyan habang siya ay tumanggo.
Ang panukalang ito na ginawa ng Alchemist Association ay walang alinlangan na makakatipid sa oras na kinakailangan ng isang alchemist upang gumala sa paligid upang maghanap ng mga sangkap. At saka, nagkataon lang na may mga kulang si Xiaoyan ngayon. Pagkatapos niyang makapasa sa pagsusulit, tiyak na kukunin niya si Frank para tulungan siyang magsuri. Kung ang ibang tao ay talagang may mga sangkap na kailangan niya, siya ay magsisikap na ipagpalit ito. Sige, tapos na ang paghahanda para sa pagsusulit para sa isang Tier 2 Alchemist. Sumunod ka sa akin. Pagkiling ng kanyang ulo, pinagmasdan ni Frank ang ilang alchemist na humalili sa paglabas ng maliit na silid. Matapos niyang makitang tumango ang mga ito, sa kanya sinabi ang mga salita ng nakangiti. Sige. Tumango si Xiaoyan at sumunod kay Frank sa maliit na silid na iyon. Si Outwo, na nasa likuran niya, ay sumunod ding malapit. Nang papasok na siya sa pinto, tumalikod siya at nakangiting sinabi sa lahat ng nasa labas na nakataas ang kanilang mga leeg. Ang pagsusuri para sa isang Tier 2 Alchemist ay iba sa isang Tier 1 Alchemist. Kaya, lahat kayo ay hindi maaaring basta-basta pumasok. Maghintay lamang sa labas. Malapit nang magkaroon ng sagot. Teacher. Pakiusap hayaan mo akong pumasok at tingnan. Nang marinig ang mga salita ni Outwo, ang mukha ni Lin Fei ay naging balisa habang siya ay sumugod at hinayla ang manggas ni Outwo habang nagsasalita na parang layaw na bata. Ito ang palaging tuntunin ng Alchemist Association. Kahit ako ay wala akong magagawa. Maghintay ka na lang sa labas. Walang magawang umiling si Outwo, marahang ipinilig ni Outwo ang kanyang manggas, hinalog-alog si Lin Fei at pinilit siyang umurong ng kaunti. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang pumunta sa likod ng pinto at isinara ito ng mahigpit na may malakas na kalabog. Ano ang malaking bagay? Kung hindi mo ako hahayaang tingnan, kung gayon, ayos lang. Tinitigan ang pinto na mahigpit na nakasara, bumantong hininga si Lin Fei ng mayabang at hindi nasisiyahan. Paglingon, tiningnan ni Lin Fei ang maganda at walang kibo na mukha ni Zume at lumapit sa kanya. Pagkatapos nito, mahina siyang bumulong sa tabi ng huli, sa tingin mo ba magtatagumpay ang lalaki? Paano ko malalaman? Hindi ba sinabi niya kanina na 50% siyang kumpiyansa? Mukhang maganda naman iyon. Walang pakialam na sabi ni Zume pagkatapos sumulyap kay Lin Fei sa tabi niya. Kinurot ni Lin Fei ang kanyang mga labi habang ang kanyang magandang figure ay tumalon para maupo sa ibabaw ng stone table. Ang kanyang mahahabang binti na nakalantad sa ilalim ng kulay lila na damit ay lumikha ng isang nakakabighaning Snow White na anggulo, na naging sanhi ng mga titig ng ilang mga lalaki sa bulwagan upang hindi mapaglabanan ang tukso at sumulyap. Akala ko napaka-impressed na namin na maging Tier 1 Alchemist sa loob ng 2 taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpat ang abnormal na lalaki na ito. Okay pa rin na mas bata siya ng kaunti sa amin pero may qualification talaga siyang kumuha ng pagsusulit para sa isang Tier 2 Alchemist. Hindi ba't ito ay napakalaking dagok sa iba? Nakatagilid ang kanyang ulo, hinarap ni Lin Fei ang kanyang karibal sa loob ng ilang taon at walang magawang sinabi. Nang marinig ito, ibang tono ang lumitaw sa maputlang ekspresyon ni Zume. Siya ay tahimik na bumuntong hininga at bumulong. Ito ay talagang isang dagok sa iba. Noon, hindi mo ba sinabi na walang sino man sa mga nakababatang henerasyon sa Black Rock City ang makahihigit sa iyo? Ngayong may lumitaw na, naaalala ko na sinabi mo noon, parang sama-sama. Umikot ang itim na mga mata ni Lin Fei nang bigla siyang magsalita. Paumanhin pero hindi siya taga Black Rock City. Isang malabong pulang-pula na kulay ang bumungad sa magandang mukha ni Xiaomei habang ang isang katusuhan ay sumilay sa kanyang magandang mga mata bago niya sinabihan si Lin Fei na may matamis na ngiti. Manalo ka. Mahinang ngumuso si Lin Fei habang sinusuklay ang itim na buhok sa kanyang noo habang tumatawa. Pero sa talento ng lalaking iyon, hindi ka magpapatalo. Bagamat ang iyong guro ay isa sa mga pangunahing tauhan sa Black Rock City, dapat mo ring malaman na para makapagturo sa gayong abnormal na estudyante, isipin mo na lang kung gaano kalakas ang kanyang guro. Hindi interesado. Kung gusto mo siya, kunin mo siya para sa iyong sarili. Hindi ba ang reputasyon ni Grandmaster Outwo bilang isang alchemist ay katumbas ng aking guro?
Bukod dito, ang iyong ama ay gobernador din ng Black Rock City. Ngumiti si Zume at sinabi. Ang kanyang walang pakialam na tono, gayunpaman, ay naging dahilan upang si Lin Fei na nasa tabi niya ay nag-igting ng kanyang mga ngipin. Che! Ang mga taong humahabol sa akin ay makakabuo ng pila hanggang 15 kilometro sa labas ng lungsod. Wala akong oras na itapon ang sarili ko sa kanya. Pinaikit ni Lin Fei ang kanyang mga mata habang siya ay tumawa sa isang layaw na boses. Ang mahinang pagtawa ay nagdulot ng pagtaas ng kilay ni Zume. Bumaling ang tingin niya sa pinto at palihim na humigpit ang kamao. Bumulong siya. Lalabas na sila. Natapos na ang pagsusulit. Nang marinig ito, nayanig ang isip ni Lin Fei habang nagmamadaling ibinaling ang kanyang tingin sa pintuan. Kasunod ng kalabog mula sa pinto, unti-unti itong binuksan. Sina Frank at Outwo ang unang lumabas. Nagpalitan ng tingin ang isa't isa bago mahinang bumantong hininga at umiling. Nang makita ang kanilang mga kilos, napasimangot sina Lin Fei at Zume. Nabigo ba siya? Nakakatakot talaga ang talento ng batang ito sa pagpino ng gamot. Hindi pwedeng hindi humanga. Pag-angat ng kanyang ulo, ikanaway ni Frank ang kanyang kamay at ngumiti. Mukhang ang aming Black Rock City Alchemist Association ay nagbigay ng pinakabatang Tier 2 Alchemist sa loob ng 100 taon. Battle Through the Heavens. Kabanata 168. Ang hindi kapanipaniwalang pagtrato para sa mga alchemist. Nang makita ang mga mukha ni na Frank at Outwo na puno ng pagkamangha, ang lahat ng lalamunan ng mga nasa bulwagan ay hindi maiwasang gamulong ng marahan. Kung titingnan ang ugali ng dalawang ito, halatang nakapasa sa Tier 2 test ang binata. Nakakatakot na tao. Nagkatinginan ang lahat habang marahan silang bumantong hininga sa kanilang mga puso. Isang 19 na taong gulang na Tier 2 Alchemist. Ito ay maaaring ituring na isang bagong record sa Jiama Empire. Ang taong ito, talagang nagtagumpay. Sa 19, naabot na niya ang antas ng Daoshi. Paano ito posible? Pagbukas ng kanyang mapupulang labi, mahinang bumulong si Lin Fei sa pagtataka. Sa tabi niya, bahagyang tumango rin si Zume. Hindi ba masyadong halimaw ang lalaking ito? Nang makita ang gulat na ekspresyon ng lahat sa bulwagan, nagkaharap din sina Frank at Outwo at mapait na ngumiti. Matapos pagmasdan si Xiaoyan na nagpino ng isang medicinal pill sa malapit, pareho silang hindi napigil ang mamangha sa talento sa pagpino ng mga table task na ipinakita ni Xiaoyan. Bagamat ito ang unang refinement ni Xiaoyan gamit ang medicinal formula na ibinigay para sa pagsubok, ang kanyang namumukod changing control sa apoy ay hindi mas mababa sa alinmang tunay na Tier 2 Alchemist. Bukod dito, noong pinipino niya ang gamot, siya ay lubos na tumpak sa pagpino sa kakanyahan ng mga sangkap na panggamot. Kung ito ay isang napaka-experienced na Tier 2 Alchemist, si Frank at Outwo ay hindi makakaramdam ng labis na pagtataka. Gayunpaman, ang lalaking nasa harap nila ay 19 na taong gulang pa lamang. Noong sila ay nasa kanyang edad noon, nagsisimula pa lang silang matutunan kung paano ibahin ang mga sangkap ng gamot sa ilalim ng gabay ng kanilang mga guro. Siya talaga ay isang tao na nagpaparamdam sa iba na mas mababa. Ngayon, lalo akong na-curious kung sino talaga ang Grandmaster na nakapagturo sa isang napakahusay na estudyante. Mapait na tumawa si Frank. Ang talento ng batang ito sa pagdadalisay ng medisina ay maaaring namumukod tanging ngunit ang isang natatanging hindi pinakintab na hiyas ay hindi magiging isang bagay kung walang maselang pagputol at pagpapakintab. Ang misteryosong guro niyang iyon ay tiyak na napakahusay. Kahit papaano, kung si Xiaoyan ang tuturuan nating dalawa, hindi niya makakamit ang ganitong epekto. Kinilala ni Outwo ang kanyang kababaan. Ngunit ang purple flame niya, ito ay talagang hindi isang heavenly flame. Bagamat ito ay mas malakas kumpara sa isang normal na apoy, hindi ito ganoon kalakas o exotic. Nagdududa na sabi ni Frank habang nakasimangot at inaalala ang paraan ng pagpino ni Xiaoyan ng gamot mula kanina. Hahaha. Sa katunayan, hindi ito parang heavenly flame ngunit hindi iyon mahalaga. Maraming kakaibang tao at mga pangyayari sa kontinente ng Daochi. Palaging may mga mahiwagang bagay na hindi natutuklasan ng iba. Kahit na ang purple flame ay malakas,
Ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Dao Chi Flame na pagmamayari ng mga alchemist na may katulad na tier. Ito ay walang alinlangan na mas mahina kung ihahambing sa isang Heavenly Flame. Nakangiting sabi ni Outwo. Oo, tumanggo si Frank, tumagilid ang ulo, humarap sa loob ng silid at sinabing. Bata, kapag naayos mo na ang iyong mga gamit, maaari ka nang lumabas. Kasunod ng boses ni Frank, ang figure ni Xiaoyan ay dahan-daang lumabas ng silid. Bahagya niyang inalis ang ilang pulbos na panggamot na damapo sa kanyang ordinaryong kasuotan bago tumama ang tingin niya sa mukha ng lahat ng tao sa bulwagan at ngumiti. Nang makitang nakatingin si Xiaoyan, lahat ng mga alchemist sa bulwagan ay gumanti din ng isang palakaibigang ngiti. Bagamat ang ibig sabihin ng kanilang pagkakakilanlan ay nagtataglay sila ng mga nangungunang katayuan sa Black Rock City at ang sinumang makakakita sa kanila sa isang ordinaryong araw ay magalang nababati sa kanila, ang medicinal refining talent na ipinakita ng binata sa kanilang harapan ay naging dahilan upang matakot silang murahin siya. Pagkatapos ng lahat, ang binatang ito ay maaaring maging isang alchemist grandmaster na higit kay Frank o Outwo sa hinaharap. Nang makita niyang papalabas si Xiaoyan, ikanaway ni Frank ang kanyang kamay patungo sa isa sa kanyang mga nasasakupan. Nagmamadaling lumabas ng bulwagan ang huli. Ilang sandali pa, bumalik siya na may dalang jade plate na may dalang napakagandang gawa na kulay itim na mahabang damit. Ito ang espesyal na kasuotan para sa isang Tier 2 alchemist. Bago ang material na ginamit sa paggawa ng mahabang damit na ito ay ibinabad muna sa isang medicinal pool na nilinang ng Alchemist Association. Kaya, hindi mo dapat tingnan ito ng masama. Matapos itong maisuot, ang material na tela na ibinabad sa panggamot na likido ay makakadikit sa hangin. Ito ay isang kakaibang amoy na maglalabas ng kakaibang amoy. Bilang karagdagan, sa ilalim ng pagpapasigla nito, ang balat ng isang tao ay magiging medyo sensitibo kapag nangyari ito. Makakatulong ito sa alchemist na magkaroon ng bahagyang mas mahusay na kontrol sa kanilang apoy kapag pinipino ang gamot. Tinanggap ni Frank ang jade plate at buong pagmamalaking ibinalita ang epekto ng mahabang roba. Kasabay nito, nagtataglay din ito ng kaligtasan sa ilang mga lason. Bukod dito, pagkatapos na espesyal na ginawa ng Alchemist Association, ang kakayahan sa pagtatanggol ng mahabang balabal ng alchemist na ito ay mas malakas pa kaysa sa mga ordinaryong armor. Kung hindi dahil sa kamahalan ng paggawa nito, ang imposibilidad ng paggawa nito ng marami, na nagreresulta sa imposibilidad ng paggawa nito, na nagreresulta sa imposibilidad ng paggawa nito ng marami, na magreresulta sa imposibilidad ng paggawa nito, na magreresulta sa imposibilidad. Inagaw ito at ginamit para magbigay ng kasangkapan sa mga sundalo nito. Nang marinig ang pagpapakilala ni Frank, medyo namangha rin si Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na ang kahangahangang mukhang mahabang balabal na ito ay magkakaroon ng napakaraming hinahangad na kakayahan. Hindi katakataka na napakaraming alchemist ang sumali sa Alchemist Association. Ang ganitong uri ng paggamot ay talagang nakakaakit ng mga tao. Tinanggap ni Xiaoyan ang mahabang robe at pinagmasdan niya ito. Napansin niyang may nakalagay na alchemist badge malapit sa chest region. Sa badge ay isang sinaunang mukhang nakapagpapagaling na kaldero na may dalawang mercury na parang ripples sa ibabaw nito na patuloy na umiikot ng bahagya, na tila sila ay isang bagay na buhay. Nakapatong ang kanyang palad sa itim na damit, naramdaman ni Xiaoyan ang banayad na sensasyon na parang malambot na balat ng isang babae. Napakaganda nito. Ha! Isang alchemist ang walang alinlangan na pinakaprestihiyosong trabaho sa kontinente ng Daochi. Ang mahabang robe na ito ay malamang na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 gintong barya sa paggawa. Binaliktad ni Xiaoyan ang kulay itim na mahabang damit at tiningnan ito sa napakadikit na paraan. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang kanyang ordinaryong magaspang na panlabas na damit at hinayla ito sa kanyang katawan. Agad na dumampi ang itim na roba sa kanyang balat, na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaginhawahan at kaginhawaan na para siyang nilubog sa ambon ng tubig. Palihim ding pumasok sa kanyang ilong ang kakaibang halimuyak at ang pagod niyang isip ay biglang naging aktibo. Pagkatapos ng 1 taon ng matinding pagsasanay, unti-unti ding lumaki ang figure ni Xiaoyan. Bagamat tila manipis pa rin ang kanyang mukha,
mayroon itong mahinang eleganteng pakiramdam ngayong naisuot na niya ang angkop na itim na mahabang roba. Ang huling paglalamang sa kanyang mukha ay lubos ding naitago. Nang makita na si Xiaoyan ay lumitaw na tila siya ay ganap na nagbago sa isang bagong tao pagkatapos na isuot ang alchemist long robe, sina Frank at Outwo ay ngumiti at tumango. Maliwanag, lubos silang nasiyahan sa kasalukuyang imahe ni Xiaoyan. Sa loob ng bulwagan, sina Zumei at Lin Fei na nakatitig kay Xiaoyan at napansin ang pagbabago sa kanya at ang pagkagulat ay sumilay sa kanilang mga mukha. Sa kanilang pagsusuri, huminto sila ng mas matagal sa nakangiting mukha ni Xiaoyan ng ilang sandali nang walang nakakapansin. Mahusay. Pagkatapos personal na maranasan ang benepisyong dala ng alchemist robe, tumango si Xiaoyan at nagpakawala ng paulit-ulit na papuri. Nang makita ang nasisiyahang ugali ni Xiaoyan, ngumiti si Frank. Napakalaki talaga ng impluwensyang maaaring gawin ng isang alchemist. Upang tipunin ang mga may mahusay na kakayahan sa prestihiyosong trabahong ito, ang Alchemist Association ay talagang naglagay ng malaking pagsisikap. Sige, tapos na ang pagsusulit. Lahat, paki-disperse. Humarap si Frank sa bulwagan at ikan-away ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Xiaoyan at nakangiting sinabi. May oras ka ba? Kung oo, gusto kitang makachat. Nang marinig ito, ngumiti si Xiaoyan at tumango habang sinabing. Ganun din naman. Chairman, may mga bagay din akong kailangan kong hilingin. Sana ay makatulong ka. Hahaha. Zumei, Lin Fei, kayong dalawa ay dapat sumunod sa iba pang nakapasa sa pagsusulit upang kunin ang Tier 1 na Alchemist Badge at mahabang robe. May mga bagay pa kaming dapat gawin kaya hindi ka namin masamahan. Pagkatapos ngumiti kay Zumei, pinalitan ni Frank ng tingin si Outwo bago lumabas ang dalawa sa hall. Sa pagmamasid sa halatang mababang pagtrato na ito, walang magawang tumango si Lin Fei sa kanyang ulo. Dahil sa kawalang kasiyahan, ngumisi siya sa likod ni Frank at mamulong. Bias. Tara na, itigil ang pagrereklamo. May mga kwalifikasyon siya para maging bias ang guro. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kang pumunta agad at kumuha ng test para sa Tier 2 Alchemist. Nakangiting sabi ni Zumei habang siya ay tumayo at naglakad patungo sa labasan ng bulwagan. Anong maganda? Marahan na bamantong hininga si Lin Fei. Sinundan ng kanyang mga yapak si Zumei ngunit ang kanyang boses ay halatang walang kumpiyansa. Siya ay halos hindi sapat na kumuha ng pagsusulit para sa isang Tier 1 Alchemist. Isang Tier 2 na pagsubok. Hindi na para bang siya ay kasing puno ng kanyang sarili gaya ng kanyang hitsura. Xiaoyan, please take a seat. Sa isang maayos na pag-aaral, nakangiting sinabi ni Frank kay Xiaoyan. Random na umupo sa isang upuan, hindi nagpatalo si Xiaoyan habang sinabi niya. Mga Grandmaster, kung mayroon kayong anumang mga katanungan, mangyaring magtanong. Kung ang mga tanong ay hindi masyadong mapanghimasok, wala akong itatago. Habang sinasabi niya ito, isang katusuhan ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Kung ano ang masyadong mapanghimasok o hindi ay natukoy niya. Hihihi. Tuso at alertong binata. Umiling si Frank at tumawa. Matapos mabuhay ng ilang dekada, natural na naunawaan ni Frank ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Xiaoyan. Dahil nakarehistro ka na sa asosasyon, natural na kailangan naming magsagawa ng ilang gawaing pang-administratibo. Tungkol sa bahagi ng iyong guro sa impormasyon sa pagpaparehistro mula kanina. Tila hindi tama. Sa aking memorya, tila walang Alchemist Grandmaster sa GMA Empire na tinatawag na Yaolao. Nakangiting tanong ni Frank habang kamakawi ang kamay sa impormasyong nerehistro ni Xiaoyan kanina. Paumanhin ngunit bago ako umalis, sinabihan ako ng aking guro na huwag magbunyag ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi pa siya nakarehistro sa asosasyon. Inilahad ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay habang siya ay sumagot. Nang marinig ito, walang magawang umiling sina Frank at Outwo. Lumilitaw na ang pagsisikap na kumuha ng impormasyon ng kanyang guro mula sa bibig ng batang ito ay tila halos imposible. Sige. Dahil ayaw mong sabihin, hindi namin gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo.
Talagang may ilang malalakas na tao sa loob ng Giama Empire na hindi gustong malaman ng iba ang tungkol sa kanila. Napabuntong hininga si Outlaw saglit bago nagtanong. Ang huling tanong. Tungkol sa kulay purple na apoy na kinokontrol mo. Maaari mo ring malaman na ang apoy mo na iyon ay hindi isang heavenly flame, di ba? Hahaha, mabuti sana kung. Nakangiting umiling si Xiaoyan, kalahating totoo ang sinabi ni Xiaoyan. Ang purple flame na iyon ay isang bagay na nagkataon na nakuha ko mula sa Amethyst Winged Lion. Huwag mo akong tanungin ng detalyado kung paano ko ito nakuha. Noong nakilala ko ito sa Magic Beast Mountain Range, niluwa nito ang apoy sa akin ng walang dahilan. On the spot pagkatapos ng insidente, na-realize ko na may karagdagang purple flame sa katawan ko. Amethyst Winged Lion. Nang marinig ito, parehong natahimik sina Frank at Outlaw. Mabilis silang tumango na para bang may napagtanto sila. Hindi kataka-taka. Ito ay ang purple flame mula sa isang Amethyst Winged Lion. Nagtataka lang ako kung bakit ito ay may mahinang marahas at mabangis na karakter. Talagang maswerte ka na nahawakan mo ang bagay na ito. Noon ay mayroon ding ilang mga alchemist na nagpaplanong hawakan ang apoy nito. Nakalulungkot, lahat sila ay nabigo sa huli. Kalimutan mo na. Talaga, hindi ka namin nakuhang magbunyag ng anumang impormasyon. Kinawian ni Frank ang kanyang kamay at walang magawang sinabi. Sabihin mo lang sa amin ang problema mo. Hahaha. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at tumawa. Napapikit siya ng mariin at tinitigan silang dalawa. Mahina niyang sinabi. May kailangan ako. Hindi ako sigurado kung matutulungan ako niyong mga Grandmaster na suriin kung mayroon pang ibang alchemist na nagtataglay nito. Anong bagay? Ice Spirit Cold Fountain. Battle Through the Heavens. Kabanata 169. Gute. Ice Spirit Cold Fountain. Nang marinig ang pangalang inilabas ni Xiaoyan, malinaw na tumahimik sina Frank at Outlaw. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi nila sa nagulat na boses. Munting bata, ang Ice Spirit Cold Fountain ay isang napakabihirang at mahalagang sangkap na espiritual. Sa kasalukuyan mong kakayahan, parang hindi mo na kailangan ang ganitong bagay. Nakangiti, malabong sinabi ni Xiaoyan. Talagang kailangan ko ang bagay na ito. Mga Grandmaster, may kakilala ba kayo sa Alchemist Association na nagmamay-ari nito? Kung gagawin ninyo, maaari akong magbayad ng malaking halaga bilang kapalit nito. Malaking halaga. Xiaoyan, dapat mong malaman na ang Ice Spirit Cold Fountain na ito ay isang bagay na napakabihirang hindi masusukat ng mga gintong barya. At saka, kahit na mayroon ang isang tao ng bagay na ito, mahihirapan kang kumuha ng isang bagay upang ipagpalit dito. Umiling si Frank at sinabing, hihihi. Siyempre alam ko ito. Maaari ba kayong mga Grandmaster mangyaring tulungan akong suriin? Kung meron talagang nagmamay-ari nito, baka may mailabas ako na makakapagpasaya sa kanya. Magalang na sabi ni Xiaoyan habang nakangiti at tumango. Nang makita ang pagpupumilit ni Xiaoyan, pinagdikit ni Frank ang kanyang lumang kilay. Pagkatapos ay nakipagpalitan siya ng tingin kay Outlaw bago walang magawang tumango sa kanyang ulo. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Tumayo si Outlaw at sinabi kay Xiaoyan bago siya tumalikod at naglakad papasok sa loob ng study. Ang matandang ito ay ang Deputy Chairman ng Black Rock City's Alchemist Association. Bagamat madalas siyang tamad at bihirang mag-abala sa gawain sa asosasyon, kadalasan ay siya ang namamahala sa mga bagay tulad ng mga deal sa negosyo. Ngumiti si Frank kay Xiaoyan habang sinusundan ng tingin nito ang papaalis na figure ng Outlaw. Nakangiting tumango si Xiaoyan at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa armrest ng upuan. Hindi napigilan ng kanyang daliri ang mahinang tambol dito. Ang kanyang kalmadong mukha ay may bahagyang bakas ng agarang pag-asa. Dahan-dahang itinaas ang kanyang tasa ng tsaa at humigop, casual na itinaas ni Frank ang kanyang mga mata at pinagmasdan si Xiaoyan na nagpapanggap na kalmado. Hindi niya maiwasang magtaka. Napakahalaga ba talaga sa kanya ng Ice Spirit Cold Fountain na iyon? Matagal na naghintay si Xiaoyan bago niyakap ni Outlaw ang isang makapal, mukhang sinaunang libro at lumabas mula sa inner room. Marahan niyang inilagay ito sa mesa,
tumalikod at umiling habang nakaharap kay Xiaoyan. Sa mahinang boses, sinabi niya. Paumanhin. Hinanap ko ang lahat ng pinakahuling talaan ng mga palitan, ngunit wala akong nakitang sinuman na may Ice Spirit Cold Fountain. Ang bagay na ito ay talagang napakabihirang at ang mga kinakailangan upang mapanatili ito ay napakahigpit. Naaalala ko na may isang Tier 4 na alchemist na sa kabutihang palad ay nakakita ng ilang Ice Spirit Cold Fountain mula sa isang napakalamig na lugar. Gayunpaman, dahil sa hindi naaangkop na paraan ng pag-iingat, ito ay naging puting singaw at nawala. Nakaramdam ng kaunting awa si Outwo habang nagsasalita. Nang marinig ito, muling bumuntong hininga si Xiaoyan, puno ng pagkabigo ang kanyang mukha. Pagkatapos ng mahinang pag-iling ay itinaas niya ito at mapait na ngumiti. Kung wala na talaga, kalimutan mo na yan. Nahirapan ako sa inyong dalawa. Nang mapansin ang dismayadong ekspresyon sa mukha ni Xiaoyan, walang magawang iwinagayway ni Frank ang kanyang kamay. Lumingon siya at mahinang nagtanong kay Outwo. Wala ba talaga? Tinapik ni Outwo ang makapal na libro sa kanyang kamay at umiling, wala talaga. Kung wala dito, iminumungkahi ko na pumunta ka sa auction house para tingnan. Kung sinuswerte ka, baka nagkataon lang na mahanap mo. Sabi ni Frank sa pagtatangkang aliwin si Xiaoyan. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at tumango. Sa kanyang puso, sigurado siya na kung ito ay isang bagay na wala sa Alchemist Association, mahihirapan siyang makahanap ng isang pambihirang kayamanan sa auction house. Dahil wala naman akong kailangan, aalis na ako. Tumayo sa dismayadong paraan, pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at iminuwestra ang dalawa bago tumalikod at naglakad palabas ng study. Nang makita ang dismayadong hitsura ni Xiaoyan, walang magawa si Outwo na umiling. Napaisip siya saglit bago siya biglang tumawag. Teka. Oo. Natahimik sandali si Xiaoyan bago siya tumalikod at pinagmasdan ang Outwo na malalim ang iniisip. Kailangan mo ba talaga ang Ice Spirit Cold Fountain na iyon? Tanong ni Outwo na nakakunot ang noo. Oo, kailangan ko talaga. Seryosong tumango si Xiaoyan. Sa pagtingin kay Outwo na malalim ang iniisip, bahagyang tumibok ang kanyang puso. May kaunting saya ang kanyang boses habang sinasabi niya. Grandmaster Outwo, mayroon ka bang Ice Spirit Cold Fountain? Sa tabi ni Outwo, si Frank ay nakatitig din ng may pagtataka sa una. Maliwanag, wala rin siya sa loop. Hahaha, wala talaga akong ganyan. Ngumiti si Outwo at umiling. Nang makita niyang nadismaya muli si Xiaoyan ay hindi niya napigil ang matawa. Pero parang nakita ko na ang bagay na iyon noon sa bahay ng isang kakaibang lalaki. Nang marinig ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyan. Nagmamadali siyang nagtanong. Sino siya? Nasaan siya? Kailangan ko munang ipaalala sa iyo na kung hindi ka handang magbayad ng napakabigat na presyo, malamang na hindi mo makukuha ang kailangan mo sa taong iyon. Nakangiting sabi ni Outwo. Gagawin ko ang aking makakaya. Nag-aalangan na sagot ni Xiaoyan. Nang hindi alam kung anong uri ng mga kondisyon ang maaaring ipataw, natural na hindi siya nang ahas na magmukhang masyadong kumpiyansa. Matanda. Hindi mo pinag-uusapan si Gutei, ang matandang iyon na pinahahalagahan ang kayamanan tulad ng kanyang buhay, di ba? Biglang nagtatakang sabi ni Frank na magkadikit ang kilay. Oo, ang kakaibang matandang iyon. Noong huling beses na pumunta ako sa kanyang lugar, parang narinig ko na binanggit niya ang Ice Spirit Cold Fountain. Ngunit napakaliit ng matandang iyon. Hindi man lang siya pumayag na tingnan ako. Sabi ni Outwo na puno ng ngiti ang mukha. Kung talagang mayroon siyang Ice Spirit Cold Fountain, hindi ko akalain na matagumpay na mapapalitan ito ni Xiaoyan mula sa kanyang mga kamay. Walang magawang umiling si Frank. Ang titig na dati niyang tinitingnan kay Xiaoyan ay may dalang awa. Sino itong Gutei? Medyo hindi mapalagay pagkatapos natitigan ni Frank ng ganoong tingin, nagtanong si Xiaoyan sa isang nababagabag na boses. Ang taong iyon ay isa ring alchemist. Bagamat siya ay nasa ikatatlong baitang pa lang, sapat na ang kanyang labis na koleksyon upang maakit ang paninibugho mula sa sinumang alchemist sa Jiama Empire. Umiling si Outwo at nag-click sa kanyang dila habang siya ay nagpupuri.
Hindi siya miyembro ng Alchemist Association. Ang tanong ni Xiaoyan. Hindi, masyadong kakaiba ang ugali ng lalaking iyon. Ang kanyang talento sa pagpino ng medisina ay napakahusay, ngunit mas gusto niyang magpakasawa sa pagkolekta ng iba't ibang bihira at kakaibang sangkap, na naging dahilan upang manatili siya bilang isang Tier 3 alchemist. Ang lawak ng kanyang indulhensya ay medyo umabot na sa mentally unsound level. Kapag nadiskubre niya na ang isang tao ay may magandang bagay, si Gute ay paulit-ulit na maaabala at ang iba ay magalit sa may-ari, na nagreresulta sa sakit ng ulo ng iba. Mapait na tumawa si Frank. Sa kanyang ugali, lumalabas na personal niyang naranasan ito. Hihihi. Noon, kasalanan mo ang pagiging bored mo at talagang kinuha mo ang Purple Blood Ganoderma na naghirap sa iyo para makuha, at ipagmalaki mo ito sa iba. Sok-sok. Pero matyaga talaga ang matandang si Gute na iyon. Buong taon talaga siyang nang-aabala sa iyo. Hahaha. Tila may naalala na kawili-wili sa nakaraan, natuwa si Outwo sa kasawian ni Frank. Ang ulo ni Frank ay napuno ng mapanglo na pag-iisip habang walang magawa niyang niyugyug ito. Mas mataas ang tier mo kaysa sa kanya pero naglakas loob siyang maging walang pakundangan. Tinitingnan ang walang magawang ekspresyon sa kanilang mga mukha, nag-aalinlangan na nagtanong si Xiaoyan. Ang aming tier ay talagang mas mataas ng bahagya kaysa sa kanya, ngunit ang lalaking iyon ay may isang hindi kapani-paniwalang kapatid. Sa buong Jiama Empire, sino ang mga ngahas na saktan siya? Mapait na tumawa si Frank. Kapatid. Sino? Nang marinig ang paliwanag ni Frank, si Xiaoyan ay nakaramdam ng labis na pagkamausisa. Sino sa Jiama Empire ang nagtataglay ng ganoong kakayahan na kahit dalawang Tier 4 na alchemist ay hindi nang ahas na pukawin ang kanyang kapatid? Sino pa? Pilking Guhi. Ipinikit ni Outwo ang kanyang mga mata, kinukat ang kanyang mga labi at sinabing. Kung wala siyang kapatid na sumusuporta sa kanya, ang lahat ng kayamanan ni Gute ay ninakaw na sana ng mga tao ng maraming beses. Oh! Guhi. Hindi nakakagulat. Matapos mapatahimik saglit, tumanggo si Xiaoyan sa kanyang napagtanto. Sa imperyo ng Jiama, si Pilking Gu siya ay talagang nagtataglay ng napakalaking kakayahan. Sa kabutihang palad, kahit na ang matandang iyon ay nakakairita, hindi naman masama ang kanyang ugali. Kaya lang, siya ay sobrang matigas ang ulo at pinakaayaw niya ang mga taong nagbabanggit ng guhi sa kanyang harapan. Kahit na alam niya na ang dahilan kung bakit siya nabubuhay hanggang ngayon ay may kaugnayan sa tulong ni Guhi, kung may bumanggit ng Guhi sa kanyang harapan, agad niyang itataboy ang taong iyon, kahit na huwag kang mag-ingat. Kumuha ng napakabihirang at kakaibang sangkap, mahihirapan kang palitan ito ng Ice Spirit Cold Fountain. Nagbabala si Frank. Nasa Black Rock City ba siya? Nag-aalalang tanong ni Xiaoyan. Oo. Nakayuko at nakangiti, sumulyap si Outwo kay Xiaoyan at nagtanong. Balak mo talaga siyang bisitahin. Walang pagpipilian. Kailangan ko talaga ang Ice Spirit Cold Fountain. Kahit na humingi siya ng napakataas na presyo, kung ito ay isang bagay na maaari kong ilabas, natatakot akong kailanganin akong day niya. Walang magawang tumanggo si Xiaoyan at ngumiti ng mapait. Kaawa-awa ang kapwa. Gusto ng ibang tao na iwasan siya tulad ng salot ngunit pupunta ka sa kanyang pintuan sa harapan. Matapos tapikin ang balikat ni Xiaoyan na may simpatiya, lumingon si Outwo, hinarap si Frank at sinabing. Kung gayon, dadalhin ko si Xiaoyan para bisitahin ang matandang iyon. Duda ako na handa kang makita siya. Sige. Pumunta ka lang. Kapag nakita mo siya, pakipasa ang isang mensahe. Mas mabuti na hindi siya pumunta sa aming Alchemist Association. Ayokong mawala ang bawat isa sa branch na nasasakupan ko dahil sa kanyang mga ugali. Kung mangyari iyon, hahanapin ko siya, kahit na protektado siya ni Guhi. Kumakawi ang kanyang kamay, bumulong si Frank. Halatang medyo natatakot pa rin siya sa iritadong lalaking iyon. Hihihi. Apangiti si Outwo sa napakagandang paraan bago siya nagsabi. Tara. Sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa taong iyon. Gayunpaman, kung magtagumpay ka o hindi ay nakasalalay sa iyo. Nang marinig ito, nagmamadaling tumanggo si Xiaoyan. Natuwa siya sa kanyang puso.
Sa kabutihang palad, siya ay maginhawang dumating upang kumuha ng pagsusulit para sa isang alchemist. Kung hindi, maaaring hinanap niya sa buong lugar ang Ice Spirit Cold Fountain. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal iyon? Pagkatapos umalis ni Outwo sa Alchemist Association, maraming tao ang magalang na bumati sa mukhang walang malasakit na si Grandmaster Outwo sa daan. Nang makarating ang kanilang mga tingin kay Xiaoyan na malapit na sumusunod sa likuran, bahagyang tumahimik sila. Ang kanilang mga tingin ay dumaan sa itim na robe na kumakatawan sa isang Tier 2 alchemist, bago tuluyang nabigla ng damapo sila sa batang mukha ni Xiaoyan. Malinaw, ang kanilang mga puso ay natigilan nang makita nila ang isang bata, Tier 2 alchemist. Hindi pinapansin ang nakakagulat na mga tingin sa daan, sinundan ni Xiaoyan si Outwo habang sila ay pumalit sa 10 liko sa nakalilitong mga kalye ng Black Rock City. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang nakabukod na sulok sa katimugang bahagi ng lungsod kung saan nakatayo ang isang kakaibang gusali. Itinaas ni Outwo ang kanyang ulo upang harapin ang kakaibang gusali sa kanyang harapan bago bumantong hininga. Inikat niya ang kanyang ulo at sinabi kay Xiaoyan. Ito ang lugar kung saan nakatira si Gutei. Bago tayo pumasok, ipapaalala ko sa iyo muli. Mas mabuting maghanda kang magbayad ng napakataas na halaga. Nang marinig ito, napangiti na lamang si Xiaoyan at tumango. Battle Through the Heavens. Kabanata 170. Palitan. Sumenya si Outwo kay Xiaoyan papunta sa kanya, 2 hakbang pasulong at itinulak ang pinto ng bahay. Gayunpaman, bago siya pumasok, isang malakas na puwersa ang nagpadala ng itim na kulay na pulbos na tumalsik mula sa lahat ng direksyon mula sa loob ng bahay. Ang biglaang hindi inaasahang pangyayari ay naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ni Xiaoyan. Maingat siyang umatras ng ilang hakbang gamit ang kanyang kanang kamay na mabilis na nakahawak sa heavy Zuan ruler habang nakaarko ang kanyang katawan. Bago tumalsik ang kulay itim na pulbos mula sa loob ng silid, sinapo ni Outwo ang kanyang mga labi at mariing iwinagayway ang kanyang manggas. Isang mas mabangis na puwersa ang lumitaw at itinaas ang lahat ng itim na pulbos, ibinalik ang lahat mula sa kung saan ito nanggaling. Habang unti-unting nagkalat ang itim na pulbos, tumambad sa likod nito ang isang madumi at magulong silid. Tinapik ni Outwo ang kanyang kamay, ikiling ang kanyang ulo at maingat na sinabi kay Xiaoyan. Ang matandang ito ay gustong gumawa ng mga bagay na tulad nito para linlanggan ang mga tao. Ang kulay itim na pulbos ngayon ay maaaring hindi lason ang mga tao, ngunit kung ang balat ng isang tao ay madikit man lang dito, magkakaroon sila ng matinding pangangati. Unti-unting binitawan ang kanyang palad mula sa hilt ng ruler, mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Abnormal talaga ang matandang ito. Tara na, sumunod ka sa akin. Huwag mong hawakan ang anuman. Nakangiti, pinangunahan ni Outwo ang daan patungo sa silid kasama si Xiaoyan na malapit ng sumunod pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan. Pagkapasok nila sa madilim na kwarto ay kusang sumara ang pinto. Ang malinaw na tunog ay naging dahilan upang muling umiling si Xiaoyan nang walang magawa. Ang kanyang tingin ay dumaan sa buong silid na parang isang basurahan habang sinusundan niya si Outwo at umakyat sa ilang bulok na hagdan ng kahoy na yumanig sa paraang nagmumungkahi na malapit na silang gumuho. Sa wakas, nakarating sila sa pinakamataas na kwento pagkatapos makaranas ng ilang kakaibang pag-atake. Nang makumplito nila ang pag-akyat, nagpakawala ng mahinang hininga si Xiaoyan. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa isang kahoy na pinto sa dulo ng koridor. Itinagilid ang kanyang ulo kay Outwo, tinanong niya. Dapat dito, hindi ba? Tumango si Outwo. Ibinaba niya iyon para pagmasdan ang kanyang damit. Ang ilang maliliit na butas ay nabuo mula sa kinakaing unti-unting likido mula sa hagdanan. Kinagat niya ang gilid ng kanyang bibig, pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin at sinabing. Itong matandang bastard. Sa halip na matutong magpino ng tamang gamot, mas gusto niyang paglaruan ang mga bagay na ito na hindi angkop na makita ng iba. Nang marinig ang reklamo, bamuka ang sulok ng bibig ni Xiaoyan at tumawa ng pilit sa kanyang puso. Anong katarantaduhan ang pagpino ng tamang gamot, sa anong paraan ang mga bagay ko na ito ay hindi nararapat? Ikaw na matandang bastos, huwag mong isipin na dahil ikaw ang vice chairman ng Alchemist Association,
hindi ako maglalakasloob na itaboy ka. Habang si Xiaoyan ay tumatawa ng mahina, isang matandang boses ang biglang sumigaw mula sa loob ng silid sa dulo ng koridor. Ikaw ang matandang bastos. Inilibot ni Outwo ang kanyang mga mata, galit na ikanaway ni Outwo ang kanyang manggas at dinala si Xiaoyan sa koridor. Sa wakas, nakarating sila sa isang lugar sa labas ng silid. Pagkatapos ay marahas niyang sinipa ang pinto ng silid na tila gawa sa kahoy. Klang! Nang tumama ang sipa sa pintuan ng silid, isang malinaw na tunog ng metal ang biglang tumunog mula sa pinto. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito at mabilis na inikat ang kanyang ulo upang pagmasdan ang baluktot na matandang mukha ni Outwo. Tak! Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Hahaha! Matandang lalaki! Pagkatapos ng huling beses na sinipa mo ang isa sa aking mga pinto, pinalitan ko ito ng isang bakal. Hahaha! Masaya ba? Mula sa loob ng silid, muling tumunog ang isang lumang sumasabog na halakhak sa isang napakagandang paraan. Matandang bastos. Nabaluktot ang mukha ni Outwo habang nakalanghap siya ng malamig na hangin. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay unti-unting namumula. Mula sa kanyang katawan, ang isang napakabangis na Daochi ay nagsimulang dahan-dahang bumangon at nagsimulang bumalot sa paligid ni Outwo na parang siya ay isang taong gawa sa apoy. Napakalakas ni Daochi. Ang lakas niya ay nasa antas ng Daoling. Nang makita ang namimilipit na madilim na dilaw na Daochi sa katawan ni Outwo, si Xiaoyan ay nagmamadaling umatras ng 2 hakbang habang nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Sa kanyang katawan na natatakpan ng Daochi, muling marahas na sinipa ni Outwo ang bakal na pinto. Bang! Kasunod ng isang malalim na tahimik na ingay na tumunog sa koridor, ang pinto ay ipinadala sa paglipad papunta sa silid. Ah! Matandang bastard, ginawa mo talaga. Sa sandaling lumipad ang pinto sa silid, isang kakaibang sigaw ang kaagad na nagmula sa loob. Ngumuso ng may matangkad na ekspresyon, pumasok si Outwo sa silid na kulang sa koordinasyon ang kanyang mga binti. Nilaybot ng kanyang tingin ang silid, sa wakas ay dumapo sa isang matandang nakasuot ng dumi. Malamig siyang ngumiti. Gute, naniniwala ka ba na ilalagay ko ang lahat ng pangalan ng mga bagay na itatago mo rito sa mga piraso ng papel at ipahayag ang lahat ng ito sa labas ng mundo? Hihihi. Huwag na. Nagbibiro lang ako. Nang marinig ang pagbabanta, nagmamadaling iwinagayway ng matandang naka-gray drabs ang kanyang kamay at ngumiti ng paumanhin. Kumaway ang kanyang manggas, tumalikod si Outwo at humarap sa labas ng pinto. Pumasok ka, Xiaoyan. May dinala ka. Anong balak mong gawin? Nang makita ang ugali ni Outwo, nanlaki ang mga mata ni Gute habang sinasabi niya ang mukha na puno ng pag-iingat. Kinapa ang kanyang mga labi, si Outwo ay tamad na mang-abala tungkol sa baliw na taong ito. Dahan-daang naglalakad papasok sa silid, ang mga tingin ni Xiaoyan ay nakagawian na lumipad sa loob. Nang mapasulyap ang kanyang paningin sa isang kristal na counter sa silid, isang ekspresyon ng pagkamangha ang mabilis na lumitaw sa kanyang mukha. Fireheart 7-leaf flower. Blood crystal grass. Blue heart rock. Nang makitang ang lahat ng ito ay bihirang makita, bihira at mahalagang mga bagay ay talagang pinagsama-sama rito, hindi mapigilan ang bibig ni Xiaoyan na dahan-dahang lumaki. Ang koleksyon dito ay medyo mayaman, hindi ba? Hey! Bata, anong tinitingin-tingin mo? May iniisip ka ba sa mga kayamanan ko? Nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan, nagmamadaling tumalon si Gute at galit na tinitigan si Xiaoyan na may mabangis na ekspresyon. Nagbigay ng isang nakakahiyang ngiti, binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matandang lalaki na nakatulala. Mahirap para sa kanya na isipin sa kanyang puso na ang payat at mahinang mukhang matandang ito ay talagang nakatatandang kapatid ng kilalang Pilking Guhi ni Jiama Empire. Ubo. Paumanhin. Grandmaster Gute, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming kakaiba at mahahalagang bagay sa buong buhay ko. Sa pagtingin sa marangyang koleksyon na ito, sa palagay ko ay walang sino man sa Jiama Empire ang may kukumpara sa iyo. Nakangiting sabi ni Xiaoyan. Anak, marunong kang magsalita. Gayunpaman, totoo ang sinabi mo. Nang marinig ang mahinang pagsipsip na mga salita ni Xiaoyan,
Ang mabangis na ekspresyon sa matandang mukha ni Gute ay naging mas malumanay. Tinanguan niya ang kanyang ulo at diretsyong inamin ang mga salitang iyon. Ano ba talaga ang sadya mo dito? Bilisan mo at sabihin mo, napakaabala ko. Tumalikod at nakaupo sa isang mesa na natambakan ng mga sirang bagay, itinaas ni Gute ang kanyang mga paa habang nagtatanong. Pumunta ang batang ito dito para hanapin ka. Inilibot ni Outwow ang kanyang mga mata at sumulyap sa upuan sa gilid na puno ng alikabok. Walang magawa siyang umiling at nanatiling nakatayo habang nagsasalita. Oh, parang hindi ko siya kilala. Bakit niya ako hinahanap? Huwag mong sabihin sa akin na may kakaiba siyang kayamanan na gusto niyang ibenta sa akin. Hihihi. Mabuti. Mabuti. Hanggat maaari mo akong masiyahan, bibigyan kita ng isang kasiya siyang presyo. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Gute habang nakangiting sinabi nito habang matamang nakatitig sa storage ring sa daliri ni Xiaoyan. Ubo. Hindi. Grandmaster Gute, hindi ako nandito para ibenta ang aking kayamanan, narito ako para magtanong tungkol sa... Umiling si Xiaoyan habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mukha ni Gute. Mahina niyang tanong. Gusto kong magtanong kung may hawak kang Ice Spirit Cold Fountain sa iyong mga kamay. Nang marinig ito, pansamantalang natahimik si Gute. Sumunod, umiling siya na parang windmill. Wala ako nito, wala ito. Nahanap mo ang maling tao. Wala akong bagay na iyon. Nang makitang parang bata si Gute, mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Nang banggitin niya ang Ice Spirit Cold Fountain kanina, malinaw niyang napansin ang isang nagulat na tingin na kumislap sa mukha ni Gute. Marahil, nagulat si Gute kung paano nakuha ni Xiaoyan ang balita na mayroon siyang Ice Spirit Cold Fountain. Matanda, huminto ka sa pagsisinungaling. Hindi mo ba sinabi sa akin ang tungkol dito sa huling pagkakataon? Nakakuha ka ng isang maliit na bote ng Ice Spirit Cold Fountain mula sa iba. Naaalala ko pa rin ito ng malinaw. Nakangiting sabi ni Outwow. Mawala. Ikaw na matandang bastos. Mas mabuting huwag kang pumunta at hanapin ako dito sa hinaharap. Nang malantad ang kanyang kasinungalingan, agad na nagalit si Gute dahil sa kahihiyan habang pinapagalitan niya. Ikinaway ni Outwow ang kanyang kamay at sinabi kay Xiaoyan. Dinala na kita para makita siya. Kung paano mo siya ipaabot sa iyo ang Ice Spirit Cold Fountain ay nasa iyo. Hihintayin kita sa labas. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, lumabas si Outwow sa silid. Nang lalabas na siya, bahagya niyang tinapik ang palad niya sa isang bahagi ng dingding. Kaagad, isang kahoy na pinto ang unti-unting bumangon mula sa pintuan at tinakpan ang loob ng silid pagkatapos niyang lumabas. Nang makitang umalis na si Outwow, walang magawang tumango si Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at itinaboy ang alikabok sa upuan bago umupo sa tapat ni Gute. Gute ang pintong nakasara ng mahigpit bago tumingin kay Xiaoyan. Ngumuso siya. Brat, kalimutan mo na. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang Ice Spirit Cold Fountain. Grandmaster Gute, naniniwala ako na walang anumang transaksyon sa mundong ito na hindi makukumpleto. Kung ang isang transaksyon ay hindi matagumpay, nangangahulugan lamang ito na ang isa ay hindi naglabas ng isang bagay na interesado ang kabilang partido na palitan ng isang bagay. Nakangiting sabi ni Xiaoyan. Oh, dahil alam mo na ito, bakit nandito ka pa? Huwag mong sabihin sa akin na kailangan mo ang Ice Spirit Cold Fountain para magligtas ng mga buhay o kung ano paman. Hindi ko taglay ang walang kabuluhang damdaming iyon ng pakikiramay. Nakataas ang kanyang maitim na kilay, sumulyap si Gute kay Xiaoyan. May mapanuksong pakiramdam ang ngiti niya. Mukhang hindi niya akalain na makukuha ni Xiaoyan ang isang bagay na magiging interesado siya. Ang palad ni Xiaoyan ay dahan-dahang hinimas ang kanyang baba habang ang kanyang bibig ay nakasara ng mahigpit. Mukhang pinag-iisipan niya kung anong uri ng bagay ang makakagalaw kay Gute sa harapan niya. Hihihi. Brat, may taglay ka ba talaga? Pero sasabihin ko ito ng harapan. Huwag mong kunin ang Chi methods o Dao techniques. Bagamat napakahalaga ng mga ito, hindi ako interesado sa kanila. Ang pinakagusto ko ay mga bihirang sangkap. Nang makita ang ugali ni Xiaoyan, medyo interesado rin si Gute.
Itinuro ng kanyang daliri ang maraming pambihirang sangkap sa silid na tumatawa habang nagsasalita. Bahagyang tumapik ang daliri ni Xiaoyan sa mesa. Matagal siyang natahimik bago marahang pinunasan ng daliri ang storage ring. Matapos ay flick ang kanyang daliri, isang maliit na bote ng jade ang lumitaw sa kanyang palad. Nang makita ang bote ng emerald jade sa kamay ni Xiaoyan, itinaas ni Gute ang kanyang kilay. Isang bahagyang curiosity ang bumungad sa kanyang mga mata. Pinunasan ni Xiaoyan ang maliit na bote, ayaw itong hatiin. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng bote at marahang inilagay sa mesa. Kaagad, isang lilang singaw ang tumaas mula sa loob. Sa sandaling iyon, tila tumaas din ng husto ang temperatura ng maliit na silid. Guti nang maramdaman niya ang pag-iinit ng hangin sa paligid at tumitig sa mga sinulid ng lilang singaw ng apoy sa silid.